rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa wakas ay nakalabas na rin ng ospital itong si Mang Rudy matapos ang kanyang matinding operasyon. Ikinagulat naman ni Mang Rudy dahil nauna pa nga si Gabo, subalit wala ito sa ginintuang lupa. Kaya sa pagkakataong ito ay nag-aalala naman itong si Mang Rudy kung saan na naman pumunta ang kanyang anak, lalo't ngayon pa mismo kukunin ang motor ng naturang kliyente. Kahit itong kaibigan ni Gabo ay talaga namang nagpo-problema sapagkat siguradong sasampan sila ng kaso kung sakaling hindi nga maibibigay ang motor. Ganun pa man ay pauwi na rin itong si Gabo sa ginintuang lupa, subalit nagkaroon nga ng aberya dahil nakakita nga siya ng mga kalalakihan na nananakit nga ng isang reporter, at ito nga si Salvador. Ipinagtanggol ni Tanggol si Salvador laban sa mga tauhan nitong si Django. Agad namang umalis ang mga taong ito. Laking pasasalamat ni Salvador dahil dumating si Gabo, kaya paulit-ulit niyang tinatanong kung ano ang pangalan nito. Inamin ng binata ang kanyang pangalan at sinabi nga ni Salvador na balang araw ay makakaganti rin siya sa utang na loob na meron si Salvador dito kay Gabo. Sinubukan ngang bigyan ni Salvador ng kaunting pera si Gabo at hindi naman ito tinanggihan ng binata sapagkat kailangan niya umano ng pera sa ngayon. Matapos namang mabugbog nitong si Salvador ay dumiretso siya sa presinto para maghain nga ng reklamo. Nakita niya si Umali at ang mga kasama nito, kasama rin si Domingo. Pinagbibintangan ni Salvador ang mga pulis dahil alam ni Salvador na binayaran umano nila ang mga taong nambugbog dito para bugbugin siya dahil alam ng mga pulis na totoo ang mga ibinabalita nitong si Salvador. Kaya naman itong si Domingo ay agad ngang nilapitan si Salvador, sabay sabi na wag nga raw itong mamimintang nang wala siyang matibay na ebidensya. Kaya naman agad ngang umalis itong si Salvador dahil alam niyang wala siyang mapapala sa presinto sapagkat nagkakampi-kampihan nga ang mga pulis doon. Sa kabilang banda, gigil na gigil pa rin itong si Lucas dahil sa nangyari sa kanyang pagbaril nitong si Samantha, at hindi umano siya titigil hanggat hindi niya na itutumba ang babaeng ito. Kaya naman anya pa ng ina nitong si Lucas na huminahon ito. Kinakailangan nilang pagplanuhang mabuti. Alam kasi ng ina ni Lucas na hindi pwedeng galawin si Samantha, lalo pat magkaibigan nga ang magulang nito. Dahil si Mariano at Ricardo ay matalik na magkaibigan noon, subalit nagkasiraan na lamang ito dahil sa prinsipyo ni Ricardo at dahil na rin sa nangyari dito sa pagkulong kay Victor. Kaya naman ang naisipang paraan ngayon ng ina nitong si Lucas ay pumunta sa NCIA. Nagbabaka sakali nga ito na baka may makausap silang nakatatas doon at pwede nga nilang sampalin ng limpak-limpak na pera. Iyon na lamang ang kaisa-isang paraan na naiisip nga ng asawa nitong si Mariano. Samantalang itong si Gabo ay nagpaplano na nga kung paano niya malalaman kung sino nga ba talaga ang dalawang taong ito na nangahas na pumaslang sa kanyang ina na itong si Melinda, dahil hanggat hindi niya umano na ipaghihiganti ang kanyang ina ay hindi siya titigil hanggat hindi niya napapaslang ang mga ito. Kaya naman dahil alam ni Gabo na maimpluwensya nga ang grupong Anino sa pamamagitan nitong si Paps, ay dumating nga siya doon para humingi ng tulong. Inamin ni Gabo na kailangan niya ng tulong at dito na nga tinanong nitong si Paps kung anong klaseng tulong na naman ba ang hihingiin ni Gabo. Kaya dito na inamin ni Gabo ang lahat na ikwento kasi ng kanyang amang si Mang Rudy ang tungkol sa mga ginto at ang pagtabla sa kanya ng dalawang pulis na kinuha ang mga ginto mula sa kanyang ama. Ikinagulat ito ni Paps noong una, subalit hindi na rin siya magtataka dahil totoo pala talaga ang kwento. May nalaman kasi si Paps noon na nakakuha ng mapa na pag-aari ng kanyang angkan, at ang humawak ng mapang ito ay walang iba kundi ang kanyang anak na tinodas naman nitong si Ricardo. Kaya naman dito ay naghabilin nga ang taong ito
ng mapa dito kay Rudy at sabihin kinakailangan nga nitong hukayin ang mga ginto. Kaya nagsumikap itong si Rudy na mahukay. Subalit nauna nang sumuko itong si Ricardo at Mariano dahil alam nilang tila naguhukay lamang sila sa wala. Ngunit ang pagiging determinado nitong si Rudy na makita ang mga ginto ay talaga namang ibinigay sa kanya. Nakalimutan rin ni Rudy ang pagkakataong hatian nila na Ricardo at Mariano. Kaya naman sinolo ni Rudy ang mga ginto, ngunit nalaman din ito ni Ricardo at Mariano nung kalaunan. Kaya naman bilang ganti ay pinaslang nga ni Ricardo ang ina nitong si Gabo. At dito na naghihiganti ngayon si Gabo dahil ang dalawang taong ito ay buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Ngunit dalawang tao lang daw umano ang kilala ni Paps na bali-balitang naging kasama ng ama nitong si Gabo, at ito nga daw si Ricardo at Mariano.